lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Kamukha sinabi, 40,000 farmers and fisher folks ang matutulungan ng subsidiya. Alam naman ng expert natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay o magutom. That's my opening statement pa lang at gusto ko malaman ang maliwanag on the ground na kasagutan. At isa pa, Mr. Chair, sigurado akong natanong mo na o tatanungin mo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating, I'll call a spade, luho na travel, party-party. Travel, party-party. Kansilin lahat yan. Paktay ka diha, Lisa Araneta Marcos, cancel lahat ang mga party-party mo sa Malacanang. At ikaw, Marcos Jr., yung travel mo na yan, tigilan muna sapagkat may crisis po tayo rito. Ito ang malupit na banat ni Senator Ligarda, mga kababayan, at ang panggigisa ni Senator Marcolita dito po sa mga sa DOA. At dito nga po, mga kababayan, nag-init. Turo-turo nyo kami. Ayan, init na init. Galit na galit po itong si Senadora Ligarda. Dahil ito pong DOA, mga kababayan, ay hindi po sumipot. Sumipot po siya kung kailan nagalit na po yan si Senadora Ligarda dito, mga kababayan. Panoorin natin. Turo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayong nagpapalusot dito, ha? Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating na ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto. Grabe, mga kababayan, Gina G, itong si Senadora Ligarda. At ito na nga po siguro ang iniintay ng taong bayan patungkol po dito sa matapang na babaeng senador. Bukod from dyan, mayroon po itong si Senator Marcolita ay may isa ring banat at panggigisa dito sa DOA Secretary ni Marcos Jr. Yan po lahat ang atin pag-uusapan, mga kababayan, at ang matindi pa nitong isang pag-uusapan natin ngayon sa kabila po ng matinding crisis, mga kababayan, ng ating bansa tungkol nga po dito sa langis at sa iba't iba pa pong pangyayari ngayon sa atin. Ang Kongreso sa pamumuno ni Luistro ay talagang inargent na po nakinig kay Toby Chanco na i-argent daw po, mga kababayan. Bilisan nyo ng impeachment. Total, kumpleto na kayo ng ebidensya. Ito na nga, tumugon. Bukas makalawa, mga kababayan, uumpisahan na daw po ang impeachment. At 25 bukas at sa April, tuloy-tuloy na ang hearing. Grabe naman, mga kababayan. Abangan natin, baka bukas, dahil ito po ang priority nito pong mga kongresista, baka bukas, mga kababayan, pag nag-hearing po sila, pag nag-hearing po sila dito ng impeachment, bigla pong bumaba ang presyo ng mga bilihin, lalo na nga po ang langis. Abangan po natin, mga kababayan, yan kasi ito po yung priority nito pong mga kongresista, Ito po yung priority nila, instead na ang priority nila ay ang kapakanan ng taong bayan dahil lumalala po ngayon ang crisis sa ating bansa. Bueno, mga kababayan, patikim pa lang po yan bago tayo magpatuloy. Ako po ay nakikisuyo muli sa inyo na paki-like at paki-share ng video ito at maraming salamat po sa mga ngayon pa lang subscribers ay nag-subscribe na. Maraming salamat. Malaking tulong po yan sa aming mga content creator. Tunguhin na po natin ang video na ito, mga kababayan. Ano ba ang sinasabi dito ni Luistro, mga kababayan? Panoorin natin tong video. Regarding naman po dun sa attendance po ng respondent, VP Duterte, sa first hearing bukas, any feeler po from her camp? Wala tayong nare-receive about the possibility of the Vice President
attending our hearing tomorrow, no? But again, we are still hopeful kasi sabi ko nga, ang tagal na nitong mga katanungan na to, questions on the confidential fund, questions on the threat committed against the president, questions on unexplained wealth. I think it's about time na marinig na ng taong bayan ang kasagutan ng ating vice-presidente. Paano kung hindi dumating si VP, our respondent, then they will not be able to present their evidence, their witnesses, to counter the allegations of offenses and grounds. And that is why I've been saying that this is a significant opportunity for her to challenge the complaint, no? As a matter of fact, itong opportunity na ito, there's a possibility also that the complaint will be dismissed if she will be able to controvert, to refute the allegations in the complaint. But if she will not avail of this opportunity, again, the allegations in the complaint will stand. And the possibility is the justice members might vote in favor of the existence of probable cause, no? Gaano naman nakakasigurado itong si Vice President Inday Sara Duterte na pag dumalo siya dyan, ay mangyayari yung sinasabi mo na maaaring ma-dismiss at bumuto nga ng dismissal tungkol dito. Sapagkat, mga kababayan, kitang-kita naman na binabraso po ninyo at pinupukusan nyo lang po si Vice President Inday Sara Duterte. Napakarami na may mga confidential fund. At unang-una sa lahat, hindi nyo ito trabaho. Trabaho po ito ng kuwa. At dahil nga ang kuwa may trabaho nito, ayon sa kuwa, unmodified, pinakamataas, na masasabi na wala pong pagkukulang, wala pong pagnanakaw na ginawa si VP Sara Duterte. Siya lang po mayroong ganung rating sa lahat sa inyo. Ang problema sa inyo, kayong mga congressman kayo, nakikita ninyo yung napakaliit na puwing sa mata ni VP Inday, pero yung nagmamalabundok na kasinungalingan na sa pagmumukha ninyo, hindi nyo nakikita. Yan po ngayon ang nakikita ng taong bayan. Kaya kahit anong sasabihin ninyo, back to the totoong issue tayo. Ano ba ang totoong issue dito? Mayroon pong aligasyon mula kay Marcos Jr. sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang pinsan. Bakit natin sabi asawa? Di ba binanggit na rin yan? Di ba kay Saldico may nabanggit na mayroon din insertion yan si Lisa? Kita nyo mga kababayan, di ba maliwanag sa sindikato itong gobyernong ito? At ngayon, prioritize nyo pala yan. Despite nandito ngayon ang aking problema sa langis, yan talaga ang priority ninyo? Bukas, pag nag-hearing kayo dyan, alam naman namin na kahit anong gawin ni VP Inday, pumunta man siya dyan na hindi, pabor sa inyo. Di ba? Kasi pag pumunta siya, pabor sa inyo dahil hahanapan ninyo ng butas. Ano man sabihin ni VP Inday, lalatag kayo ngayon dyan, tatanungin ninyo yung inyong witness, pagkatapos, hindi naman pwedeng i-cross-examine ni VP Inday. Ano ang silbi? One-sided kayo. So ngayon, nung lumalabas, makakapuntos kayo. Kasi sasabihin niyo, kita nyo na, hindi nasagot. Paano sasagot? Hindi nyo mo pinapasagot eh. Paano makakapagbigay ng kontrobersya contradiction sa VP Inday dahil hindi nyo pagbibigyan na i-cross-examine ang inyong witness, di ba? Kaya huwag na tayo maglokohan dito, Luistro. Ito na lang, patunayan mo, Luistro, na itong pagmamadali ninyo dyan sa impeachment dito kay VP Inday, patunayan mo na ito ay worth it ito, na ito yung unahin ninyo at i-priority ninyo laban dito sa tindi ng crisis sa ating bansa ngayon. Lalo na nga dito sa pagtaas ng mga bilihin at ito ngang langis. Okay, ito. Panoorin natin si Senator Senator Marcoleta sa kanya ritong pag-gigisa. Dante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Sa DOE lang po.
Mr. Chair, siya ngayon po ang presyo ng diesel is 120.95 Ang liit, ano? average po. Ang liit lang. From 55 pesos pre-crisis level. Ibig sabihin tumaas po ng 120%. Grabe, 120%, hindi lang po 100%, 120%. Tapos sasabihin pa ng palasyo ni Claire Castro, kiriring talaga no mga kawayan, sasabihin pa niya, wala pang crisis. Pero 120% na ang itinaas. Bakit po kaya? Mr. Chair, the increase is basically because we are an importing country. We don't have any refinery. We don't have indigenous resources. We're very, very minute lang. And if Mr. Chair, if you allow me, our fuel, our pump price, more or less, ang fuel cost niyan is about more than half, mga 50+%. Tapos meron kang logistics, ang margin ng companies, pero our tax is about 25%, Mr. Chair. Hindi, alam po natin yun, ma'am. Ang tinatanong ko, bakit po 120% ang itinaas? Ano po ang explanation? Mr. Chair, the upward push is because of the cost, the price of fuel, Mr. Chair, and because there's a increase in price of fuel, and then there's uncertainty in the infrastructure of the oil industry internationally. Yung logistics tumaas, tapos yung insurance tumaas na rin kasi natatakot na rin silang magpagamit ng vessel nila or crossing that traversing, no? So tumaas lahat. That's a component, all the logistics, insurance, mga lahat po, Mr. Chair. The government initiate an inquiry, for example, from the players, oil players, kung yung 120% is reasonable. Mr. Chair, we have talked to the oil companies and we constantly monitor their prices and also the international prices and also all the trend on the logistics and insurance. Tumataas talaga and it within range naman yung increase ng pump prices natin, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away? Naku, na. Mr. Chair, how it is it's a deregulated industry. So ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes, sir. It is within the range na kinakalculate din ng DOE, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi po, ang alam ko, ang pinakamalaking refinery sa buong mundo, yung Rotterdam refineries. At meron po yan mga tangke na nakabalagbag sa Singapore. Marami po yan. Pati Petronas po, the second largest in the world. May mga tangke po siya sa Singapore. Nag-check po kasi ako, Mr. Chair. Halimbawa po, yung sa Rotterdam refinery, kung halimbawa FOB price po, $570 per metric ton. Ang isang metric ton po is 1,180 liters. So kinuwento ko po yon, kasama na po yung itinatawag silang MAPS, yung means of Platts Singapore, which is $1.71. Yung 15 po, ito yung transport, ano? I-multiply natin ng 60 pesos, ito po yung peso to US, $1 at dinivide ko ng 1,180 para po makuha natin yung landed cost. Alam po niyo, it's only $29 at 29 pesos 83 centavos. Oh, Kapag sinama po natin, kahit hindi natin alisin ang excise, VAT, may importation, distribution, storage, broker Maliit fees, pala. SGS survey, 2% CME, ito po yung coconut methyl, at saka VAT differential, which is actually 15 pesos and 51 cents. 45 pesos lang po yun eh. Oh. So, ang sinasabi ko po, Mr. Chair, bakit hindi po tayo, kasi po narinig ko, sinasabi nyo kanina, nakipag-usap kayo sa South Korea, nakipag-usap kayo sa China, nakipag-usap kayo sa Japan. Bakit hindi po ang gawin ng PNOC, direkta po tayong pumunta, magitan ng vessel natin, magpakarga tayo sa Singapore. Oo. O, hindi po dadaan nyo ng Strait of Hormuz. Oo. Mr. Chair, yun po yung ginagawa ng PNOC. We are actually directly contacting possible suppliers in the US, South America, and North America. Lahat po, in-explore naman yan eh. Teka, sandali. Mas malapit naman siguro di hamak ang Singapore. At
malaki ang matitipid natin. At hindi ito dadaan sa Hormuz. Bakit ang layo mo na punta sa South America? But on average talaga na ang gusto namin mag-diversify para hindi lang galing dito sa Middle East yung source natin, ano. Pero ang isang issue din na why there's a limitation on the US source or on the other side, medyo 30-45 days kasi yung delivery. So may mga logistical pa. But Iyan na nga yung sinasabi ni Senator Marcolita eh. Napaka-practical, Singapore mas malapit sa bansa natin, di ba? Dito lang yun sa Southeast Asia eh. Ay, dyan lang yun eh. Kapitbahay lang natin yan. Diyan nga ako umihi, tapos nagmimirinda ako sa Malaysia. Tapos naliligo, nagsha-shower ako sa Indonesia. Diyan lang yan, magkakatabi-tabi lang yan sa Singapore. But based on what are the offers to us, kasi if farm out yun yung offer ng PNOC, ang mga presyo, Mr. Chair, abot ng mga $200 per barrel. Madam, sinasabi ko po, ay yung mga tangke na nandun sa Singapore. Dalawang malalaking refinery sa mundo, Rotterdam Refinery at saka yung Petronas ng Malaysia. Pareho po silang may tangke. Kapag ka po ang pinag-usapan natin, yung Petronas Malaysia Refinery, yun po CIF, hindi POB. Kaya $640 per metric ton. Alam po niyo yung kwenta ko ron, 32 pesos and 63 centavos. Isama natin po yung additional cost. Huwag na po natin ialisin ang excise, VAT, and so on and so forth. 1551, ang magiging presyo, mahal lang ng konti, 48 pesos per liter. Bakit po sinasabi natin, kinakausap natin ng Amerika o sa Caribbean, kung ano naman yung gusto nyo kausapin, South Korea, or ang sinasabi ko po, nasa Singapore po yung mga tangke. Pwede po na Kita nyo mga kababayan, ano? Hindi nila maintindihan ito sinasabi ni Senator Marcolita. Ito talagang patunay na itong ating Pangulo ngayong Marcos Jr. at ang kanyang mga tauhan, hindi po talaga nila alam ang ginagawa. Kung saan-saan makikipag-usap, andito na nga sa Singapore, mas makakatipid. May datos na hawak sa Senator Marcolita, o bakit ayaw? nating i-dispatch ang diesel natin, diesel tank transaction lang po ang pinag-uusapan natin eh. Nakapagtanong po ako sa kaibigan sa mga industry sa Singapore, kaya ko po nakuha itong ganitong mga data. Kaya po tinatanong ko sa inyo, paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayong about 50 to 60 Yan na. days. Yan na. 2 weeks lang po nangyari. Meron pa po tayong stock. Bakit sumipa po ng 120%? Yun po yung tinatanong ko. Yan mga kababayan ang isang mahalagang punto at isisipa, ibabangga rin natin ito. May naalala ako itong si Browne. Browne! Di ba may binanggit din siya patungkol dito, may balang tayo ng konti ha. Once daw na nilusob tayo rito, ay tatagal daw tayo ng 30 days. 30 days pa? Hanggang 60 days? Ito naman si BBM, sinasabi niya, nung nakaraan lang din, tatagal pa ang ating supply ng langis dito, yung ating pondo rito, ng 60 days. 2 linggo pa lang, sumipa na ng mahigit 120%. Times 2 na, mahigit. Ang sinipa, ang tinaas ng presyo sa atin. Sinasabi, nasaan na yun? Kita nyo mga kababayan, so ibig sabihin talaga, wala talaga sa katinuan na itong Pangulo natin. Talagang dapat na talaga ito ma-impeach. Hindi niya na alam ang kanyang pinagsasabi. Nag-react po lahat ang ating mga sektor, agriculture, transport, lahat na po. Kaya nga po yung 230 billion na sinasabi ng ng DBM. Na gano'n na eh. Ang tinatanong ko lang po, bakit po tayo napunta sa 120% kagad? Bakit naging 110? 120 pesos ang average po ng liter ng diesel. At yung po namang gasolina, 62%. Bakit hindi po natin tinanong man lang, bakit po nagkaganon? Akala ko po ba, tinitingnan natin. Ano po ba yung explanation dito? Mr. Chair, ang presyo talaga ng international nag-increase eh. And we will check the vessels na mini-mention ni Senator Marcoleta. But based on sa mga
information na nakuha namin sa mga nag-o-offer sa PNOC and also from our oil companies, may malaking increase talaga both on diesel and gasoline at 101%. Tama ba to? Ang increase niya for the past 3 weeks, 101% and 182% for diesel. But we'll check for the other sources, Mr. Chair, kung baka iba yung arrangements nila, Mr. Chair. Sir, hindi Grabe, 101% sa gasolina, sa diesel, 182%. Grabe, magiging 200% ng increase. Eh, mayroon nga si Senator Marcolita sinasabi sa Singapore na 48 pesos lang. Ito nga ang tanong dito Ganito yon para mas lalo natin maunawaan mga kababayan. Bibigyan ko po kayo ng example. Ang pinupunto ni Senator Marcolita ganito. Yung anak mo, inutusan mo bumili sa palengke. Anak, doon ka bumili sa palengke ng isda na galunggong dahil mura lang doon. Ang 1 kilo ng galunggong doon sa palengke ay 80 to 100 pesos lang. 80 to 100 pesos lang at malapit pa yung dito sa atin. Walking distance lang. Talipapa lang. Ito sample lang mga kababayan. Ang ginawa nitong anak mo, hindi pumunta dyan sa palengke kung saan mas mura, mas malapit, kundi pumunta sa mga malalaking supermarket. At alam naman po natin, in comparison sa mga talipapa o sa mga palengke at sa mga malalaking supermarket, times 2 na po ang magiging presyo. Malayo pa. Kailangan mo pang mamasahe, which is walking distance mo lang, itong talipapa or palengke sa inyo, with market, public market, mura na, hindi ka pa magagastusan at mabilis mo pang makukuha. Pero itong anak mo, pumunta doon sa mas malayo, mamasahe pa, plus mahal pa dahil nga sa mga malalaking supermarket ang pinuntahan. Matutuwa ka ba dyan? Now, tanong ko sa inyo mga kababayan, ang anak mo ba sumunod? Ang anak mo ba ginawa ang tagubilin mo? Ganyan po ang nakikita kong gustong ipaliwanag ni Senator Marcolita na itong DOE na to, ang ginagawa, instead na andito na nga, na malapit ang Singapore, lumalayo pa. Mas mahal pa pati. Hindi niya talaga may paliwanag yung tanong ni Senator Marcolita, hindi niya masagot tuloy natin Diesel and gasoline at 101%. Tama ba to? Ang increase niya for the past 3 weeks, 101% and 182% for diesel. But we'll check for the other sources, Mr. Chair, kung baka iba yung arrangements nila, Mr. Chair. Sir, hindi ko po alam kung saan nila kinukuha yung gasolina. Baka ang pinag-uusapan po natin, ang gagaling ba lahat sa Persian Gulf? Hindi po yun ang usapan Oo, yun Kahit nga. na isara po yung Strait of Hormuz, ang pinag-uusapan is Persian Gulf. Sabi nga nila 20% ang apektado. Paano po yung Suez Canal? Bukas naman po yun. Pero wag na po natin pag-usapan yun. Ang sinasabi ko po ay yung mga tangke na nakapondo sa Singapore. Napakarami po niyan. Petronas Refinery at saka yung pong Rotterdam Refinery. Bakit wala mo pong makapag-explika sa DOE? Bakit hindi po tayo doon dumiretso? Mr. Chair, ang Singapore kasi trading yan and then those mga nakalutang lang ng mga barko dyan, yun po yung mga binibenta ng mga traders tsaka yung mga refineries po. So ganun po yung presyo pa rin na offer po sa amin ng mga traders. We've talked to several already international traders na dumadaan ng Singapore and same pa rin yung presyo na binibigay sa amin. But we'll recheck, Mr. Chair. I am sorry, Mr. Chair, pero yung mga data nasa akin po Kasi-check ko lang po kagabi. Oo. Sa totoo lang. Kagabi po ay 495 pa nga po per metric ton. Idagdag po natin ang shipping na $15. At saka yung 1.71. Ito nga po yung yung gross margin po 8 pesos and 46 centavos. May margin pa nga po Dito po sa Rotterdam Refinery, ang margin is 4 pesos and 64 cents.
Pagka sa Petronas naman po, ayun, halos may konti pa rin kita. 1 peso and 85 cents. Pero hindi, nakakapagtaka, bakit po sumipa ng 110 to 130 pesos per liter? Bibigay ko po sa inyo yung data na nakuha ko. Nagtanong lang po ako sa mga kaibigan sa industry sa Singapore. Kabisado po nila ito eh. Bibigyan ko po kayo ng isang... ang tinatanong ko po, bakit nagsimula tayo na tinanggap natin kagad na 110 pesos to 130 pesos lang po ngayon ng ano, ang average nga 120 pesos na ang diesel, tinanggap na lang natin ang ganon. What happened? Wala po bang halimbawa, Secretary Balisacan, wala po ba tayong kakilala halimbawa mga industries sa Singapore? Nandun po lahat yung kanilang mga tangke. Pwede po nating makita, kahit kayo po, tanong ninyo kung magkano ngayon. Nahawak ko po yung mga data eh. 29 pesos and 83 cents. Rotterdam Refinery tanks based in Singapore. Petronas 32 pesos and 63 centavos. May kita pa po eh. Paano po nangyari biglang sumipa ng 110? From 55 pesos for example, naging 110. Kaya po nagkaroon po tayo ng crisis. Parang imagine po yung crisis. Ang tinatanong ko po sa DOE, meron po bang nagkaroon po ba tayo ng inquiry? Pinatawag po ba natin ang mga oil companies? Nako, patay tayo. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, we've been meeting with the oil company several times. Ang presyo, sinusundan yung maps. And then ang the rest, Mr. Chair, umi-increase yung logistics tsaka yung insurance. Pero yung premium po, Mr. Chair, for you to be able to purchase a supply, dati po mga $5 to $10 lang yan. Ngayon po mga $60 na. So umaakyat talaga lahat, Mr. Chair. Ang sinasabi po ninyo, Madam Secretary, Mr. Chair, ay yung pong panganib na dadaan po kayo sa Strait of Hormuz. Ang pupuntahan po natin Singapore, ang layo naman po sa Strait of Hormuz noon eh. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes, Mr. Chair. No, it's not a straight Hormuz na ano. We are just getting products also from Singapore and all Southeast Asian countries, Mr. Chair. Mr. Chair, ang aking gustong i-discuss, at alam ko ito po ang naiintindihan naman ng DOE. Ito po dahil sa sinasabi natin may crisis na, tank to vessel procedure na po ang pinag-uusapan natin. Yung ating pong, ang ating vessel, siya na po yung lalapit doon sa tangke sa Singapore. Hindi po ba nyo alam mga procedures? Nasa akin po yung procedures, nakuha ko kung paano po natin mapapadali ito eh. Ayun po yung FOB price, $570 per metric tons. Rotterdam Refinery, tanks based in Singapore. Yung Petronas naman po, 640 dahil hindi FOB yun, CIF. Eh, kukwentahin po natin lahat ang mga local add-on, kagaya po na sinasabi ninyo, 15 pesos, 51 centavos lang per liter yun. Kahit idagdag po ninyo yun, sa 55 pesos, may kita pa po eh. Kaya tinatanong ko po, paano po tayo napunta sa 110? Yan na. Bisado ka ngayon, Garin. Oh. Mr. Chair, we will recheck the data and will if we can get the data from the good senator also. But ang lahat po na orders, halos marami po na orders, gumagaling talaga ng Singapore kasi yun isa sa mga pinakamalaking trading company. But in our computations, talagang ganun po yung presyo. Kasi kahit kunin mo doon, mahihirapan ka rin maghanap ng sarili mong vessel kasi nag-aagawan ngayon. And then the vessel is more expensive now. The premium of the insurance is really, really very expensive. And there's a premium for you to be able to buy, which is from $5 became $60. So lahat po na component nandiyan yan. Hindi po ganun kadali na papadala lang ng vessel because we don't have any vessels actually to send to them because
it's very difficult now. Pero Mr. Chair, I'll direct our team that are doing the purchasing and check the Rotterdam supply in Singapore, Mr. Chair. Sir Chair, sino po yung nagsabing napakahirap pumanap ng vessel? Sino po nagsabi sa inyo? Sino ang nag-advise sa inyo? Tayo ka diha. Napakahirap pumanap ng vessel para kumuha ng supply sa mga tangke sa Mr. Chair, marami kasi nagbebenta po sa PNOC na sa atin yung transport, and that's the most difficult part that they've been trying to find, Mr. Chair. Yun po bang mga players natin, ganun din ang kanilang sinasabi sa inyo? I'm not talking about the PNOC. Sa atin po yun eh. Yes, Mr. Chair, they were the first ones actually that flagged this, Mr. Chair. Yung ating mga players, sinabi po nila na napakamahal po dun sa Singapore. Did you check? Did you check the FOB price in Singapore as we speak? Yes, Mr. Chair, we have been checking actually Singapore and all the other countries. Di nga po, nasa akin na po eh. FOB and CIF, both Petronas and Rotterdam refineries. Yes, Mr. Chair, we have checked also on that, Mr. Chair. So pareho po tayo ng presyo. No, Mr. Chair. Saan po nyo kinukuha yung presyo ninyo? Ito nga yung sinasabi ko, dapat po nagkaroon ng inquiry man lang. Kung halimbawa, sinabi ng mga players ganito, kaya nga tanong ko po, did we take those as gospel truth? Paano po natin chinek? Mr. Chair, this is based on also on the maps as we have prescribed how the computations will be, and also, Mr. Chair, on the experience of PNOC in Secretary, ang maps po is only $1.71. Sinasabi ko na po ito eh. Kanina po yung presentation kanina, yung Dubai plots. Hindi po relevant yun because we are not getting something sa Dubai. Ang sinasabi ko, Singapore lang. I'm trying to direct the conversation to Singapore. Nandun po yung mga tangke ng dalawang refineries. Chair. Alam niyo mga kababayan, ako ay nahihirapan dito sa na hindi niya talaga masagot. Parang ipit na ipit siya, no? Hindi niya kayang sagutin kung saan niya sasagutin. Hirap na hirap siya mga kababayan kasi si Senator Marcolita hindi lang po basta nagtatanong. May hawak na po siyang data eh. So, ano man ang isagot mo, alam na rin ni Senator Marcolita. Dahil hawak niya na ang data eh. Ang nakikita ko dito mga kababayan, I don't know ha, pero ito parang analysis ko lang, hula ko lang ha. Sinasakyan ng administrasyon itong na to, sinasakyan itong sitwasyon na ito at mukhang sinasamantala din ng mga players ng mga company ng gasolina para dito sila kumita. Di ba? At dahil dyan, total, crisis naman sa buong mundo naman eh. Pero ang totoo, mayroon palang ganito. May Singapore, hindi mo naman kailangan magano dyan sa Strait of Hormuz, mayroon pa naman sa Suez Canal, sa iba't ibang mga lugar pa, di ba? Marami pang paraan. Kaya lang, dahil nga sa ang akala nila, walang sisita sa kanila, nakatulad na Senator Marcolita, at walang makakapansin, hindi, okay na to. Kasi may gera naman, dito mapapansin ng mga taong bayan. Total yung mga followers natin, mga BBM, mga bubunista at saka mga tanganista yan eh. Pag sinabi natin, maniniwala kagad yan eh. Ganon mga kababayan, ganon po tayo niluluko nitong administrasyon ni Marcos Jr. Yun po bang mga players natin, ganun din ang kanilang sinasabi sa inyo? I'm not talking about the PNOC. Sa atin po yun eh. Yes, Mr. Chair, they were the first ones actually that flagged this, Mr. Chair. Yung ating mga players, sinabi po nila na napakamahal po dun sa Singapore. Did you check? Did you check the FOB price in Singapore as we speak? Yes, Mr. Chair, we have been checking actually Singapore and all the other countries. Di nga po, nasa akin na po eh. FOB and CIF, both Petronas and Rotterdam refineries. Yes, Mr. Chair, we have checked also on that, Mr. Chair. So pareho po tayo ng presyo. No, Mr. Chair. Kita nyo? Saan po nyo kinukuha yung presyo ninyo? Ito nga yung sinasabi ko, dapat po nagkaroon ng inquiry man lang. Magkaiba yung Kung price. halimbawa, sinabi ng mga players ganito, kaya nga tanong ko po, did we take those
as gospel truth? Paano po natin chinek? Yan. Mr. Chair, this is based on also on the maps as we have prescribed how the computations will be, and also, Mr. Chair, on the experience of PNOC in Secretary, ang maps po is only $1.71. Sinasabi ko na po ito eh. Kanina po yung presentation kanina, yung Dubai plots. Hindi po relevant yun because we are not getting something else sa Dubai. Ang sinasabi ko, Singapore lang. I'm trying to direct the conversation to Singapore. Nandun po yung mga tangke ng dalawang refineries. Pwede po ninyong check-in ngayon. Yung sinasabi, kung totoo yung sinasabi ko, hindi. Anyway, Mr. Chair, I don't want to belabor this. Alam ko, makukuha nyo naman. Mamaya, bibigay ko po yung data ko sa inyo para lang matapos tayo. Gusto ko lang po magtanong kay Secretary Kakdak. Secretary, tungkol po doon sa pinag-usapan natin, I think that was about 10 days ago, nung Kita nyo mga kababayan, itong sigarin hindi niya talaga nasagot ng maigi, ng maayos ang sinasabi ni Senator Marcolita, ang mga tanong niya. Ako sa totoo lang, isa lang po ang opinion at analysis ko dito. Mayroon pong conspiracy theory na naman tayo rito. Mayroon na naman pong anomalya. Para bagang, kasi nga po mga kababayan, natatandaan natin, di ba yung flood control ngayon, wala na silang pagkakaperahan dyan. Ano na po yan, basang-basa na po ng taong bayan. Bistadong-bistado na sila, kaya mahihirapan na po sila. Ito po kasi mga magnanakaw, kating-kati po ito eh. Hindi po ito, para po itong mga binigiyang pag hindi magnakaw. Malay natin mga kababayan, humahanap din sila ng paraan kung saan sila makakapagnakaw. At baka lang naman ha, I'm not sure, sinasamantala nila itong kunyari, total, dito mapapansin ng taong bayan, na basta na lang tayong bumanat pagsipa ng langis. Sabwatan na ito ng mga oligarko, ng mga player ng langis at ng gobyerno. Posible ba yan mga kababayan? Well, kayo nang umusga, kayo nang yung mag-analyze doon sa sinasabi ni Senator Marcolita sa sagot ni Garing. Kasi magkaiba sila yun. Hawak ni Senator Marcolita yung mga datos na murang-mura lang. Bakit? Mataas ang hawak ni Garing. Saan siya nakakuha nun? Pero pag tinanong naman siya, hindi naman niya mapaliwanag kung bakit ganun kataas. Gets nyo mga kababayan? O, ituloy natin. mabagsakin ng Secretary ng Bahrain ay was the ambassador at saka yung labat dahil nagkaroon po yata ng kung hindi parang miscommunication nung inyo pong interview sa DCMM yata, nasabi ninyo na ang ibinibigay do sa mga distress no OFWs do sa Bahrain is $200 po ang nasabi ninyo. Ngayon po, medyo nagkagulo po, pumunta sa embassy yung mga na-distress nating o na-displaced nating mga manggagawa, ang binibigay pala is only 20 dinars, katumbas lang ng about $50 to $53. Kaya nagkagulo po, sa akin po tumawag yung ambassador. Hindi ko po alam kung bakit niya nakuha yung number ko. Alas 10 ng gabi sa atin, alas 5 ng hapon sa kanila. Kaya mabuti naman, nakausap po kayo, nasa airport pala kayo noon, hindi nyo naman ako binalikan. Ano po bang nangyari doon? Naayos po ba yun? Kasi ang pagkakaalam ko, tinanggal pa yata yung labat. Nag-report lang, pero siya pang tinanggal. Totoo po ba yun? Yes, that same night po, Mr. Senator, nag-Zoom Philcom po kami at doon napaliwanag na una, talagang 20 BD yung binigay nung araw na yon at pangalawa, rinirepaso po yung rates at yun po yung sinasagawa namin ngayon. Babalikan po namin sila, Sen, kasi ang intention namin ay taasan, higitan pa sa 20 BD at yun po ang sinasagawa natin ngayon. Babalikan natin sila. In the meantime, nagbukas na po yung ating repatriation effort out of Bahrain. Around 200 po ang naitawid sa causeway at patuloy lang po yung repatriation effort natin Mr. Senator. Yun pong na-recall is yung administrative staff na nasangkot po sa isang viral video
kung saan ay naging highly disrespectful po siya sa ilang OFW leaders who were outside the embassy premises. Kaya sa ngayon po, we are subjecting him to an investigation. He is back home. Senator Hindi po yung labor Marcoleta, attaché, Mr. Your time is up, but you can have one or few more questions. Secretary, kasi kaya lang naman sila parang kinabahan dahil papunta lahat ang mga tao doon at yun ang gusto nilang mapigil dahil ang pagkakaalam nila, dahil yung sinabi po nyo sa DCMM yata o DCME, $200 per person at 1,200 na ang nabigyan nyo nung araw na yon. Kaya po, nakiusap sila na sana magkaroon kayo ng clarification. Wala silang matawagan sa opisina nyo, bigla na lang ako po yung natawagan, hindi ko nga alam paano lang ako yung number. Ayos po ba yun? Kasi ang alam nila 20 dinars lang, pero $200 po kasi ang sinabi nyo, kaya nagkagulo po sila. Yun po yung tinatanong nila, at hindi nyo naman ako binalikan kung naayos yun. Kasi parang nangangamba po sila sa araw na yun, baka daw po guluhin sila ng mga distress workers. Sen, pasensya na po, hindi ko kayo nabalikan, but rest assured, right after your call, nagpa-convene po ako ng virtual Filipino community at ako'y humingi ng paumanhin at naipaliwanag ko po na nagkamali po ako nung sinabi kong 1,200 US dollar. Yung $200 para ho doon yun sa umuwi. So yung 200 for instance na tinawid sa Causeway, $200 po ang natanggap nun. Pero bagamat ganon, Sen, Mr. Senator, pinag-aaralan ho namin ang figures at ang direksyon po ng aming isasagawa is mas mataas sa 20 BD. Ibig sabihin, babalikan po namin yung mga nabigyan ng 20 BD para Ay, mga kababayan, yung pala ang nangyari doon. Ito pala ang may kasalanan doon, kaya pala nagkagulo yung doon sa Bahrain. Aside pa pala yun, mga kababayan, doon sa ayaw silang papasukin, ano ho? Di ba, napansin niyo yung sa Bahrain din yun, yung nagsisigaw doon, na wala na pera yung Manila, magsumbong na kayo, magreklamo na kayo, di ba? Gumanon, yung isang yon. Doon pala yun, ito pala ang may salarin doon, mga kababayan. Ay, nako talaga naman, oo. Ay, nako. Pakinggan nga natin ulit itong sinasabi ni Senator Ligarda kung paano niya rito binara ito nga po at paano niya kinastigo itong mag-asawang Marcos Jr. at itong si Lisa Araneta Marcos, mga kababayan, dahil po sila ay nakuha pang mag-party-party sa kabila ng matindi po ang crisis sa atin sa ekonomiya. Pero sila, si Marcos, Marcos Jr., Liamerda, dalawang eroplano, gastos ng pera ng bayan, Liamerda sa ibang bansa. Ito naman si Lisa Araneta, hindi rin nagpapigil, hindi rin nagpatalo dito rin sa Pilipinas. Bonggang party din. Ito ngayon ang binalasa at sinapok ni Senator Ligarda. Pero bago natin ituloy ito, mga kababayan, ang ganda, no, mayroon tayong katulad ni Senator Marcoleta na senador na mayroon pong sense ang mga sinasabi. Marami pong mga senador ngayon na wala na po eh. Political lang talaga ang inatupag, di ba? Si Tutasin at saka si Lacson, puro na lang ano. Pero pagdating po sa mga national na kailangan natin pag-usapan, itong makikinabang ang buong Pilipinas, ay nako, kung hindi nila pipigilan, katulad na lang nitong investigasyon sa flood control anomalies, bakit sinasabi natin hindi nila pipigilan? Kasi nga, wala na eh. Hindi na nagkakandak ng hearing eh. Di ba? Mabuti na lang, mayroon po tayong mga katulad ng Senator Marcoleta. At ito ngayon, si Ligarda, iwan lang natin kasi isa rin to sa nabanggit na may malita. Hindi natin alam kung bigla na lang may lumutang na naman palipad hangin dito sa Anticler. Kasi yung anak nito, na si Libeste, di ba? Pinaliparan hangin na naman. May anxiety na daw si Anticler ninyo. At pinaliparan nung una ng kakasuhan si Libeste. At yung kanyang mga tawag nito, yung kanyang mga anomaly sarili. Ito kaya, mga kababayan, abangan natin. Mayroon din kaya lalabas dito. Tapos tatahimik din kaya ito katulad ng kanyang anak. Tuloy natin, mga kababayan. Abangan natin yan, ha. Na mga PowerPoint na yan na ginawa sa mga air-condition na tanggapan into actual jobs created, actual food on the table
of every affected Filipino family. And I will ask, I need to know the answer. Dapat to on the ground, ha? On the ground, hindi tayo parang budget hearing tapos prospective. Paliwanag ng DTI, paliwanag ng DA, paliwanag ng DOE, paliwanag ng DBM, ipaliwanag ng lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Kamukha sinabi, 40,000 farmers and fisher folks ang matutulungan ng subsidiya. Alam naman ng expert natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay o magutom. That's my opening statement pa lang at gusto ko malaman ang maliwanag on the ground na kasagutan. At isa pa, Mr. Chair, sigurado akong natanong mo na o tatanungin mo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating, I'll call a spade, luho na travel, party, ni Lisa, cancelin lahat yan. cancel! At paano yung pamamaraan na ikalap yung pondong yan Paano? para ibigay? Pusasan si Lisa para hindi na makapagparte. Hindi, tuloy. Hindi lang sa piniling 40,000 na magsasakat mangingisda. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. Dapat lang mga kababayan, dapat lang katulad ng ginawa ni Tatay Digong noon, bagamat mayaman, noong panahon ng crisis, pantay-pantay po ang distribution ng ayuda sapagkat parehas po hindi makagalaw, hindi makapagtrabaho noong mga panahon ng pandemic. At dito ngayon, sa panahon naman ni Marcos nito, wala, piling-pili lang. Ilan lang mabibigyan, no? At mayroon pang mga anomaly na sinasabi. At ito, on the top of that, saan manggagaling yung pera na ito? Doon yan manggagaling sa 2025 at 2026 budget. Na ano yun? Yung budget ng pang-travel ni Marcos at ang pang-budget ng pang-party-party ni Lisa Araneta. Nako, Madam Loren. Abangan natin. Maniwala kayo mga kababayan, sunod nito may uulbo na isyo dito kay Senator Loren Legarda. Promise mga kababayan, dahil di ba isa ito sa nabanggit na may malita din ayon sa mga ex-Marines. Nako. Abangan natin yan, mga kababayan. So, ayan po, ano ho. Pero, ngayon pa man, para sa akin, isang maganda na rin sinyalis yan na nagsasalita na rin si Senator Legarda. If ever magtuloy-tuloy man siya, unti-unti ako maniniwala sa kanya na hindi siya kasama doon sa mga mali-mali na isyo. Di ba? Pero pag ito biglang tumigil, nag-ingay ngayon ng matindi, tas biglang tumahimik, alam na this. Gets nyo, kabayan? O, ito na, ang mga gustong magpa-shoutout. Dito na muna tayo, mga kababayan, ha? Sa mga gustong magpa-shoutout. Asa na ba yun? Ito, wait lang. Wait lang, guys. Nasaan na ba ang ano natin? Yan, shoutout na. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, ito. Mahal Jose, hello, good morning, BMR. Loads watching here in Bulacan, you know. Buds TV. Ano to? Agtipapper. Watching from Germany. Agtipapper. Shoutout sa iyo dyan. Like always, as always, sabi ni Ma'am Lichen. Nila Ma'am Lichen at sa inyong mom and dad at si husband ninyo na isang piloto, captain. Hariraj Jula, good morning dito sa amin. Kagigising ko lang. Good afternoon sa Pinas. Kumusta mga friends? Watching from London, United K. Ayan. Ellen Polmitan, shout out Bimar from Saudi. Shout out sa family ko, sa anak ko na si Kelvin Jan at dalawang apo ko na si JJ at Jai from Saudi. Wow. JJ at si Jai. Ijay kayo ha. Ijay ahaw. Lucy de la Cruz, shout out sa iyo. Shout out from London, sabi niya. Disbar dapat, sabi ni Rolando Bayhuna.
sapat pero mahal, napakamahal. Sabi ni Jimwell Narvaez. Sana po palayasin ang bangag na presidente. Hirap na kami, sabi ni Sally Hityanon. No skip ad, sabi naman ni Mahal Jose. Paano tulong BMR? Nagnakaw na nga. Wala yan, malasakit, walang hiya. Watching from London, sabi ni Hariraj Jula. Salamat Lord, makauwi na si Tatay Digong, sabi ni Virgil Tagapi. Pero hindi pa rin pinatalsik, sabi ni Abdul Aziz. Ayan po mga kababayan, maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsubaybay. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Pilipinas. Bye-bye!